Ang kapal din talaga naman ang pagmumukha ng senador na ito. Matapos kang magbida-bida, matapos mong sabihin na sometimes we need to bend the law, baluktutin ang batas to please the people. Ginamit mo pa ngayon ang Diyos para lang substantiate o para lang tindigan yung kabulastugan mong hinayupa ka. Hindi ka na nahiya? Senador ka, tagagawa ka ng batas, hayop ka. Pero ikaw mismo ang magsasuggest para wag sundin ang batas? Ang sabi mo, wala ho akong pakialam sa batas na yan. At meron pa siyang gana, ha? Ang kapal talaga ng pagmumuka. Tumayo na naman sa plenaryo. At ito nga ay binasag at naging matalino bigla si Robin Padilla. Pakinggan natin to. Basagin natin tong gunggong na to. Ha? The distinguished colleagues. Una pa lang kakamot-kamot ka na. Alam pong mali ka. Aminin mo na. Nagda-damage control ka pang hayop ka eh. Just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. Not law, the law. Kasi particular yon na yung restitution ang binabanggit doon. The law. We don't have to. Oh, we don't have to naman pala. Why? The point is, Oh, index card. Oh, kita nyo yan? May index card. there's a Latin word that says, Ayan na, mag-i-invoke na ng Diyos. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Huwag mo ngang isama-sama yung Panginoon. Hindi mo naman sinama yan nung nagbida-bida ka. Let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law? But, teka, di ba ang sabi ng Panginoon, sumunod ka sa batas? Sumunod ka sa gobyerno? Di ba yun yung sabi ng Diyos? Magpasakop ka sa mga namamahala? Ano nga yun? Hindi ko maintindihan kung anong klaseng utak ka eh. Yung utak mo ba nasa index card mo? Ha? Higher than Oh, index card na naman oh. Kunin mo na. the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. Agree. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. Yun naman ang hinihingi ng taong bayan. Tell us we don't know, Erwin Tulfo. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Wala namang nag-ano dyan eh. Wala namang nagko-contest yan eh. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo. Ayun naman pala, alam mo naman palang may proseso. Alam mo naman palang may proseso. Ba't ayaw mo sundin? Na kailangan sundin, pag gumulong na yung batas, hayaan ang korte ang magsabi, Mr. President. Mr. President. Bobo. Tens of thousands of people went out last Sunday. Tens of thousands. Ilan yun? Pag tens of thousands, marami-rami yun. Pero parang ang sa pulis, ang sabi nila, kalat-kalat daw. Wala pang 100,000 yata. Narinig ko po. Hindi ko po alam kung yung mga kasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Huwag mo kang gamitin ang taong bayan sa katarantaduhan mong hinayupak ka. Ibalik ang pera namin. Oh, Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview,
your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. But we have laws. May batas tayong dapat sundin. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. Okay. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control, na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. Ngayon kung maaari na. So, susundin mo pa rin yung batas. Yun ba ang ibig mong sabihin? So, ngayon kung maaari lang pala. Pero sabi mo, no, wala akong pakialam sa batas na yan. So, inaamin mo na tama si Marcoleta. We have to follow the law. We don't need to bend it. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas. Eto na, kung susundin ang batas, ano? Alam naman po natin, ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Senador ka, bakit hindi mo gawan yun ng batas? Napabilisin. Baka ikaw na yung susi. Pabilisin natin yung pagdinig ng mga kaso. Di ba? Ba't ka nangangak-ngak dyan? Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. Paano kung meron? Paano kung meron pala? Sabihin natin, na may nakuha nga yung gobyerno. Ngayon na hindi sinunod yung batas. Paano kung pagdating ng panahon pala, gagamitin yan? Hindi po kami nabigyan ng due process. Paano na? I-invoke ngayon nila yung due process sa pilitang kinuha sa amin ng walang due process. Ibalik nyo sa amin yung mga kinuha ninyo. And then, sampahan nyo kami ng kaso sa korte kasi yun yung due process. Anong mas maganda? Yung medyo matagal ng konti, sabihin na natin napakatagal, na mabawi yung mga kinuha nila na siguradong sa atin na yun, sa gobyerno na yun. Kesa naman mabawi na natin ngayon, tapos pagdating ng araw, kukwestiyonin nila yung due process na ibinigay sa kanila. Bobo. My only point, Mr. President. You don't have any point. You don't have any point. We don't need to bend the law. Gumagawa kayo ng batas tapos ikaw ang magsabi, we need to bend the law? Bobo. Is the people were asking. The people. The people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Oo. Diba? Sabi ng taong bayan, isoli yung perang ninakaw sa amin. Pero hindi namin sinabing baluktutin ang batas. Hindi. Isa din ako doon. Taong bayan din ako. O sige. Taong bayan ako eh. Pero hindi ko pero ayaw ko, Erwin Tulfo, na baluktutin yung batas. Kasi naniniwala ako sa due process. Bobo. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President. Yan naman pala. Meron tayong batas, Mr. President. True enough. Amyendahan mo na lang kaya yung batas na yan. Gawin ninyong 1 taon na lang. O 6 months. Paspasan ninyo kung gusto ninyo. Palitan ninyo. Bago tanggapin sa Witness Protection Program, gawan niya ng provision. Ay kailangan munang magsoli ng mga ninakaw nila. Ganon. Wala nang investigasyon, wala nang korte-korte, basta kami sinabi namin, basta sinabi ng taong bayan, isoli yung mga ninakaw, ibalik ka agad. Ganun na, wala na, tanggalin mo yung due process dun sa batas. Pero good luck sa Supreme Court. I don't disagree. I don't disagree. I don't disagree. Hindi na siya nagdi-disagree. Pero ikaw mismo nagsabi, wala kang pakialam sa batas na yan. Bobo.
There is ika nga a process. May proseso, tama din po. O, tama naman pala. Tama. Inaamin mong mali ka? Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer Wala ka na. Kanina, my only point. Ngayon, wala kang answer? No. Mr. Senator, you have an answer. You have to bend the law. Doon pa rin tayo babagsak. Ang answer mo ay to bend the law, baluktutin ang batas. Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, Anong no if and buts? May if na nga eh. Isuli nyo yung mga ninakaw nyo para mabigyan kayo ng proteksyon. Ha? Wala pa rin if and buts? Bobo. kakausapin po nila ang mga taong ito kung pwede isoli. Wala naman pong sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Ah? Pero, di ba tinanong mo siya, do you agree with me, Mr. Secretary? Pagkatapos mo sabihin, you have to bend the law to please the people. Pagkatapos mo sabihin yun, magbibida-bida ka doon, di ba tinanong mo si Remulla? Ang sabi ni Remulla, yes po. So nag-agree siya doon sa pag-bend ng batas para makuha ninyo yung gusto nyo. Sinungaling ke. Ano ang sinabi niya? Nakikiusap lang po. Yes, in the beginning sinasabi niya na kung maaari lamang po ay mag-sign ng goodwill, magsauli sila to test their credibility, to test their willingness to cooperate. Pero nung nagdrama-drama ka na, sinabi mong, we have to bend the law to please the people. Do you agree with me, Mr. Secretary? Yes, Your Honor. Mga bobo. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala Pangatlong index card. naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. Wala ngang nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. Ang problema, wala sa batas ang magsabing, isauli mo muna yung mga ninakaw mo and then mag-uusap tayo sa witness protection mo. Walang ganun. Yun ang point. Huwag mong gawing General Rapi Erwin Tulfo. Huwag mong gawin dahil ang usapan dyan ay yung witness protection na ibibigay ng gobyerno. Huwag mong gawing general ngayon yan. Ang bobo. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, Your only point? Pangilang point na yan? Pointless ka ba rin hanggang ngayon? whether I'm right or wrong, I stand. Whether I'm right or wrong? No. No. You are not right at all. You are wrong all the time. To the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. So what's your point? What's your point? Wala. Wala kasi babalik pa rin tayo dito na meron ngang batas ng kulit-kulit naman na hindi po sinasabi ng batas na bago kayo bigyan ng proteksyon, magsauli muna kayo. Wala yun sa batas. Pointless. Pinapasahod mo to. Nilalamon niya yung taxpayers' money. Pero ganito kagunggong ang utak nito. Thank you, Mr. President. Eto na. Thank you, Senator Eto na. Robin Padilla, biglang naging matalino. Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Ginoong Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Bait-baitan ka ba? Babasagin mo naman pala.
Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung BARM law? Alam ko ang sagot dyan. Bend the law, Robin. Di ba? Tama naman siya. Kung hindi natin padadaanin sa proseso, edi para saan yung batas? Pinagpuyatan, pinagpaguran para maipasa yung batas. Pero in the end pala, you have to bend the law. Bend the law, Robin. Singilin mo ang inang bayan. Wala ho akong pakialam sa Bangsamoro law. Ganon. Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Batang talino mo. Bigla kang naging matalino. Kung argumento po natin, makikinig tayo sa sinasabing, ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Correct? Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Correct. Kahit nasa batas na magbayad ka ng tax, pero ang sabi ni Erwin Tulfo, mas mataas daw yung mga tao, yung sigaw ng tao, kesa sa batas. No one is above the law. Pero binago na niya. Yung boses daw ng taong bayan o yung taong bayan ay mas mataas sa batas. So paano yan? Ang galing di ba? Binigyan ka ng isang real talk na example. Sigaw ng taong bayan ngayon. Huwag na tayo magbayad ng tax. O ano mangyayari kung hindi ka magbayad ng tax? Makukulong ka. Makakasuhan ka ng tax evasion kasi may batas. Ay, hindi. Hindi. Sabi ni Erwin Tulfo, I have to bend the law Pwede naman pala Di ba? Talino mo, Robin Paano pong gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon na wag na magbayad ng tax dahil papayagan natin. Yun ang boses nila? Yun sapul ng voice of God? Yun ang voice of the people? Ang talino. Bakit? Ang sikreto kasi hindi naman sa pagiging mukhang matalino o matalino, doon ka lang sa tama. Katulad nito, naging matalino si Robin Padilla dahil ipinaglaban niya yung kanyang paniniwala na dapat sundin ang proseso, dapat sundin ang due process, dapat sundin ang batas. Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Correct. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project, ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo. Anyway, tigilan na natin yan. Nakuha na natin yung point. Pahiya ka, Erwin Tulfo. Isama na natin yung Rapi Tulfo na yan. Nagsabi din siya ng ganyan na hintayin pa ba ng ilang taon yung korte-korte na yan. Ganyan din naman siya, di ba? Parehong Tulfo, parehong utak. Cut the process. Kung isigaw kaya natin ngayon, punta tayo sa kalsada. Erwin Tulfo resign. Erwin Tulfo resign. Oh, that's the voice of the people now. And it's the voice of God. Magre-resign ka ba? O i-invoke mo yung due process? Hindi, now na. Resign Erwin Tulfo.